What's up mga ka-Honda Click? So, bali sa part 2 na ito, tuturo ko naman yung isa pa ang pinanggagalingan ng tunog sisiw. So, mapapansin nyo ito kapag nagdo-double stand kayo o kaya kapag galing ng double stand. So, dito sa part na to, yan yung brake cable. Pansin niyo yung tunog niya, di ba? Bali, ganun din. So, ito na yung isang pinagmumulan. Meron din siyang support na bakal. So, nagkakaskasan yung brake cable saka yung bakal. So, ito yung throttle cable. Bali, ito yung ganda ng pagmasdan ng makina niya. Bali, may konting dumi lang. Binuksan ko siya para malinis ko. Saka para mahanap ko pa yung isa pang pinanggagalingan ng tunog sisiw. So, ayan. Bali, makikita nyo dito, marami na siyang dumi. Dumaan kasi mga ulan. So, ito, tingnan nyo, meron pang tornilyo dito. Ito ay kapag babaklasin nyo na yung side cover naman. Yan. Yan yung fuel pump. Tapos, yan yung tangke. So, ayan. Sinipin natin. May konting alikabok lang. So, ayan yung tornilyo na sinasabi ko. Yan sa kabila. Para matanggal yan yung sa side cover. So, sa loob yan. Hindi natin makikita sa labas. Tapos, dito, pag tinanggal natin tong sa gitna na to, mapipansin naman natin, meron ding dalawang tornilyo pa. So, yan. Mga nakatago na tornilyo. So, tingnan natin, isang pasada. Yan ang kabuuan ng makina ng Honda Click 125. Kailangan lang linisin dahil may mga alikabok. Dumaan yung maraming ulan na nung nakaraan. So ito, may ready na ulit tayong pang tanggal ng tunog sisiw natin. Electrical tape sa kakabirasong leather. Synthetic leather. So ayan, papansin nyo yung dalawang bakal na nag-hold sa brake cable. Bali yan yung ating lalagyan ng sapin. Bali kung papansin nyo doon sa kabila nung sa part na yan ng chassis, sa kabila niyan yung throttle cable. So ito, dito natin sa ilalim padadaanin. Medyo makipot pero kasya naman yung kamay. Inaayos ko lang. Medyo mahirap. So, ito na. Ito, ganito lang yung technique ko. Dikit nyo lang yung kaputol na electrical tape. Tapos iikot nyo lang ng ganito. Hanggang sa paikot na nyo na siya. Yan. Paikot-ikot lang. Hanggang sa maubos yung electrical tape. So, ayan na siya. So, ito. Pupwesto ko lang ulit yung camera para makita nyo. Ganito lang din yung ginawa ko sa unang video.
Bali, ayan, mapapansin nyo, iisod-isod lang natin. So, ayan, lulusot lang dito yan. Bali, sa pangalawa pa tayo. Lalampas muna natin yan dito. Doon yan natin yan ipupwesto sa kabila. Yan. Doon natin yan pupwesto. Para mamaya madali na tayo magkabit. Yan. Konting tulak-tulak lang. Abot naman ng kamay yan. Kapa-kapa lang. So, ayan. Konting ikot-ikot lang. Gigitna ko lang. Yan yun. So, sa pangalawa na tayo. Ganun lang ulit yung proseso. Para maiwasan natin yung kaskasan ng brake cable at ng bakal. So, ito. Medyo mahirap lang din. Isa lang kamay gamit ko eh. So, bali, ayan. Ikot-ikot lang. So, habang ginagawa ko to, please subscribe my YouTube channel at manood pa ng mga susunod na episode. Ito ay DIY lamang. Hindi naman tayo nagmamagaling pero ito ay base lang sa konting experience. So, yan. Nakabit ko na siya. Iisad-isad na lang ulit. Teka. Pupwesto lang natin. Kagaya nung kanina. Yan. Para makita nyo na maayos. So, yan. Isad-isad lang. Igigitna lang natin siya. So, ayun. Yari na siya, guys. So, ingat-ingat lang sa ating paggalaw dahil nandito yung ating oxygen sensor saka yung spark plug. Iwasan natin itong ma-damage. Kasi magkakaproblema tayo. Tapos itong dito, yun yung una kong kinabit, medyo umisod. So, isod ko lang ng konti para gamit na siya ulit. So, yun lang guys. Bali.